Una po sa ating mga balita, hindi pakikialaman at magiging patas ang investigasyon. Ito ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang pangalanan ang mamumuno sa Independent Commission for Infrastructure. Git ng Pangulo, nais niyang malaman kung paano umabot sa ganito ang sitwasyon ng bansa at tunay na mapanagot ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Si Crazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, pinangalanan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang chairperson ng Independent Commission for Infrastructure na mangunguna sa investigasyon ng maanumalyang flood control project sa bansa. Kaugnay niyan, may panawagan ang presidente sa taong bayan sa harap ng kaliwat ng kilos protesta laban sa mga tiwaling sangkot sa korupsyon. If I wasn't president, I might be out in the streets with them. You know, of course, they are enraged. Of course, they are angry. I am angry. We should all be angry. Because what's happening is not right. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaisa sa mga panawagang panagutin ang mga nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Git ng Pangulo, hindi niya mapipigilan ang nararamdaman ng taong bayan na nagdurusa sa mga palpak at guni-guning proyekto kontra baha. Kaya sabi ni Pangulong Marcos, yes, express it. You come, you make your feelings known to these people and make them answerable for the wrongdoings that they have done. Pero panawagan ng presidente, gawin ito sa mapayapang paraan. Palaman ninyo ang sentimento, palaman ninyo kung paano nila kayo sinaktan, kung paano kayo ninakawan nitong mga ito. Palaman ninyo sa kanila, sigawan ninyo, lahat, gawin ninyo, mag-demonstrate. Just keep it peaceful. Tiniyak ni Pangulong Marcos na pananagutin ang mga tinawag niyang balasubas na sangkot sa katiwalian. I want to show that there's justice. I want to show that there is fairness. I want to hold these people accountable just like they do. I brought this up. And it is my interest that we find the solution to what has become a very egregious problem. Hahabulin sila ng Independent Commission for Infrastructure na pangungunahan ni retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. at ng mga miyembro nito na sina dating DPWH Secretary Babe Singson at Certified Public Accountant Rosana Fajardo. Magsisilbi namang Special Advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagkaisaan niya ang grupo na bilisan ang aksyon at kung kinakailangan, magpulong araw-araw. Tututukan ng komisyon ang pag-iimbestiga sa mga flood control project at iba pang infrastruktura sa loob ng 10 taon. Magsisiyasat, tatanggap, mangangalap, magsusuri ng ebidensya at intelligence reports kaugnay ng mga questionabling proyekto. May kapangyarihan ng ICI na magpalabas ng sabina o ipatawag ang mga testigo at humingi ng mga dokumento para sa investigasyon. Magrekomenda sa pagsasampa ng kasong kriminal, sibil at administratibo sa Department of Justice, Ombudsman at Civil Service Commission. Magmungkahi ng asset freeze, hold departure order at preventive suspension laban sa mga sangkot na opisyal. Pagtitiyak ng presidente, walang halong politika, independent at walang sasantuhin sa investigasyon ng komisyon. Magkano ang ninakaw na pera ng mga balasubas na ito? That's what we need to know. That's what we need to fix. They will not be spared. Anybody will say, hindi, wala tayong kinikilingan, wala tayong tinutulungan. Uobligahin din ng administrasyon ang mga kontraktor na ayusin ang mga bara-bara at ghost projects. Habang ang lokal na pamahalaan, inatasan na inspeksyonin muna ang mga proyekto bago tuluyang tanggapin at ideklarang kumpleto. Muling iginiit ni Pangulong Marcos na hindi nabibigyan ng panibagong pondo ang mga proyekto kontra baha sa susunod na taon. Hindi rin papayagan ang pagsisingit o pagbabago ng pondo kung hindi ito para sa edukasyon, agrikultura, kalusugan, pabahay, ICT, sektor ng paggawa at enerhiya.
Sa kabila ng malawakang investigasyon sa mga flood control project, tiniyak ng presidente na nakatutok ang administrasyon sa pagpapaunlad ng bawat Pilipino. Our attention continues to be directed to the work of government, that the infrastructure development continues, that our education program continues, that our social programs also continue na walang patid. As a matter of fact, we are accelerating them and increasing them. Angelique, itinalaga ni Pangulong Marcos si Reyes bilang chairperson ng ICI dahil naniniwala ang presidente sa kanyang karanasan bilang dating Associate Justice ng Korte Suprema o ng Supreme Court. Kanyang pagiging totoo at higit sa lahat yung kanyang pagkapanalo o pagbibigay ng hustisya sa mga naaagrabyado. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Malacanang. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Clay, nilinaw ba kung ano talaga ang magiging papel ni Mayor Magalong dito sa komisyon? Angelique, si Mayor Magalong ang magsisilbing advisor ng ICI. At sabi ni Pangulong Marcos, pinili niya si Magalong dahil sa integridad ng Baguio City Mayor at gayon din sa kanyang track record. Nabanggit din ni Pangulong Marcos yung pagbibigay ng comprehensive report ni Magalong sa Mama Sapano case. Kaya naman naniniwala siya sa credibility at integrity ng Baguio City Mayor. Yan na muna ang latest, Angelique. Okay, maraming salamat, Clazel Pardilla.